All right, so once again, welcome to our Building Your Future webinar by IMG. I'm your speaker for this evening. I'm Dr. Jaime Lorenzo, one of the financial educators of IMG. And by profession po, I'm a medical doctor. Dati po ay sakit sa kalusugan ang ginagamot ko, pero ngayon dito sa IMG ay sakit sa bulsa na po, no? Ang i-share natin in this session are the same very simple concepts that can give us financial freedom na natutunan ko 17 years ago. No, I've been a member of IMG since 2005. Yes, 17 years na ako IMG member ng ating IMG community. Okay, so this is our book in IMG, The Secret to Saving and Building Your Future. No, so after this session, pwede po kayong mabigyan ng free ebook nag-invite po sa inyo to this webinar. And in IMG, naniniwala tayo that financial education is not just for the wealthy, it's for everyone. Yan. So basta gustong matuto, pwedeng umasenso sa ating buhay. So, sino po ba si IMG? IMG stands for International Marketing Group, and we started in year 2002. 20 years na po tayo in the financial industry, and right now we're one of the biggest financial distribution companies in the Philippines today. Ito ang ating corporate office, the Omnis Prosperity Tower sa Makati along Hilpuyat or Buendia. Our mission in IMG is to help create wealth for families, no family left behind. No? So lahat po ng Pilipino na gustong matuto, gustong umasenso, gustong umangat sa buhay, gustong ma-improve how they manage their personal finances, bibigyan pag-asa po natin. Okay? And I'm very grateful to Dr. Tintin. She was my classmate in medical school. Doctor din po siya. Siya po yung nag-invite sa amin to attend this kind of financial orientation way back March 30, 2005. At dahil po kay Dr. Tintin, dahil sa IMG, natuto po kami paano magtipid, paano ang tamang formula ng pag-iipon, kasi mali pala yung formula na ginagawa namin nung dati, at paano po palaguin ang aming kinikita. At yan din ho ang matututunan nyo in this session. We believe in IMG that many people today are struggling financially because of lack of financial information. Lagi nating sinasabi to, no? Ang kamangmangan sa pananalapi ay isang sanhi ng kahirapan. Kasi na-realize ko po, no, kahit ano palang profession natin, kahit gaano kalaki yung ating kinikita, kung wala tayong alam or kulang yung alam or mali yung alam natin about money management, marami tayong kikitain na dadaan lang sa ating mga palad, di ba? So yan po yung bibigyan lunas natin. Bibigyan natin lahat ng financial education. And financial education is not something taught in schools, di ba? Nag-aral tayo from elementary, high school, college, tinuruan tayo magkaroon ng degree para kumita ng pera. Pero may problema, no? May isang problema, hindi tinuro, pag kumita na tayo ng pera, anong gagawin natin? Paano natin i-manage ng tama yung perang kinikita natin? Kaya a lot of hardworking Filipinos, well-educated people are struggling financially, no? Nagkakaedad pero wala pang ipon, nagpapanik kung kailan malapit na ang retirement. Okay? And I congratulate you, no? So if you're in your 20s or 30s right now, congratulations, no? Maaga ka matututo, time is on your side, all right? This is our financial literacy campaign in IMG, 30M by 30, to financially educate 30 million families by year 2030. And right now, 6 million na po ang natuturuan nating mga Pilipino, parami po ng parami, no? And sama-sama po natin abutin ang campaign na ito. Let's educate our family, our friends, para sila din po ay matuto ng financial education, matutunan nila paano makaiwas sa utang, paano mag-ipon, paano makaahon sa utang at maghanda para sa kanilang kinabukasan. Let's share the gift of financial education, okay? I'll give you some reality, no? The reality today, this came from the book of IMG, The Secret to Saving and Building Your Future book. Sabayin niyo akong basahin kahit di ko kayo naririnig. When it comes to securing and saving their future, many good people fail. Many hardworking people fail. Hindi pala porke mabait tayong tao, masipag tayo, yayaman na tayo. Many smart people fail.
many young people fail, many old people fail, many teachers fail, many engineers and doctors fail. Idagdag ko na rin po, many OFWs, many seafarers fail, many managers fail, many end up retiring without enough savings. So nakita po natin yan, no? Kagaling lang po natin sa almost 2 months na travel from in 8 countries, no? At marami po tayong mga kasama sa ating community, mga nakausap. Talagang hirap po talaga, no? Mahirap po talaga ang buhay OFW, malayo sa pamilya, at kapag wala tayo, pag kulang talaga ang financial education, mahihirapan talagang umuwi for good, no? Buti na lang, very grateful sila at naturuan sila sa IMG. Most people don't set out to fail. Siguro wala naman siguro ni isa sa atin dito, no, na nagpaplano na magtatrabaho ako until my 60s, di ba? Pag retire ko, gusto ko broke ako or mahirap ako. Siguro wala naman pong ganon, di ba? Lahat tayo, when we start out, syempre malalaki yung mga pangarap natin, malalaki yung mga goals natin, di ba? Karamihan, malamang gustong umasenso sa buhay. Yes, but why do most people fail? They do fail because they fail to plan and manage their personal finances. Why? Because they lack financial education. At yan po ang ibibigay natin in this session. Now, I'd like to share with you the X-curve concept. Very important concept, very simple yet powerful concept, the X-curve concept. Sinasabi po sa X-curve concept that in our life, there are 2 lines. One line going up and one line going down. The line going up is our wealth line or savings line or investment line. Dapat habang nagkakaedad tayo, ang investment, ang savings, umaakyat. Okay? The line going down is our responsibility line. No? So sinasabi po sa X-curve, when we're younger, during our 20s or 30s, usually wala pa tayong pera, wala pa tayong savings, so ang wealth natin mababa pa, pero napakataas ng ating responsibilidad. Di ba? Meron tayong mga bills na binabayaran, pamilyang sinusuportahan, anak na pinag-aaral, mga housing loan na binabayaran. So the responsibility is there. Minsan, pagka tayo rin sumusuporta sa parents, mga kapatid, syempre, added responsibility natin yan. Okay? Dahil marami tayong responsibilities, babayarin ngayon, no, during our younger years, wala tayong choice but we need to work hard for the money to earn active income. Nagtatrabaho tayo, namamasukan, nagtatrabaho sa abroad para kumita ng active income. Diba? No work, no pay. Yan ibig sabihin ng active income. Tanong, ang income natin, ang active income natin ngayon, is it temporary or permanent? Ano tingin nyo? So in most cases, syempre, active income yan, anytime pwedeng mawala, it's very, very temporary. Pag mawala ng trabaho, magsara yung kumpanya, malugi negosyo, magkasakit, ma-disable, hindi na makapagtrabaho, of course, yung income na yan, pwedeng mawala. Lalong-lalo na, no, pag nawala ang breadwinner, no, natulog mamayang gabi, hindi na gumising kinabukasan, of course, mawawala din yung income na pinoprovide niya. Yes, but the question is, how about our needs? No, our needs, yung mga gastusin ng pamilya, is it temporary or permanent? Pag nawala po ba yung income, mawawala din yung mga needs natin? Of course, hindi. Tuloy-tuloy yan because needs are permanent provided by our temporary income. Ano ba yung mga kasama sa mga responsibilities or needs natin? Siyempre, food, clothing, shelter, college education of the kids, healthcare, pag may nagkasakit, gastos yan. Bayad sa housing loan, bayad sa utang, lahat yan, permanent needs natin. Okay? That's why we need to work hard for the money. Pero syempre, dapat hindi tayo forever nagtatrabaho para kumita ng pera. Dapat graduate tayo dyan. Sinasabi sa X-curve, no? So dapat bilisan natin to, no? During our 20s, 30s, dapat umakyat po yung ating savings, ang ating investment para bumaba ng mabilis ang ating responsibilidad. Okay? Para pagdating ng panahon, during our 50s, before mag-60s, zero responsibility na tayo. Bakit? Kasi by that time, graduate yung mga anak natin, diba? May kanya-kanya na silang career, trabaho, pamilya, bayad na yung mga housing loan, wala na tayong masyadong responsibilities. Meron na rin tayong passive income dahil na-build natin yung ating savings and investments. Ibig sabihin, kahit di na tayo magtrabaho, tuloy-tuloy ang pasok ng pera sa ating bulsa. Gusto po ba natin yon? Yes? Syempre, masarap po yon, di ba?
our income becomes permanent already. So wala tayong problema sa mga gastusin, sa mga healthcare natin, sa retirement, and that's the time we could say that we have reached financial freedom, no? Financial freedom, hindi ka na nag-aalala sa mga gastusin dahil wala ka na responsibilidad, napakalaki na ng ating investments. Money is already working for us. Okay, masarap po ba yan? Yes? Siyempre, napakasarap po niyan, no? Kailangan po nating tandaan that in our life, there are 3 risks. Tatlong what if, no? Tatlong what if. First if is what if we live too long. No, what if we live too long? Humaba buhay natin, no? Umabot tayo 60, 70, 80, 100 years old. Ang tanong, in case we live too long, may problema ho ba or wala? May problema po ba or wala in case we live too long? Meron, wala? Depende yan, di ba? Depende. Pag malaki yung ipon natin, nakapag-invest talaga tayo during our younger years, wala tayong problema dahil hindi natin kailangang umasa kahit kanino man. No? Hindi natin kailangang umasa sa anak or kamag-anak. Pero kung wala tayong ipon, nag-retire tayo, nandito pala yung savings natin sa left side, no? Mababa pa, malaki problema natin. No? Pwede tayong pagpasapasahan ng ating anak or pamilya. Dahil syempre, ang tanong kasi, financially capable ba sila pagtanda natin, di ba? Pag hindi tayo nakapag-ipon, pagtanda natin, baka marinig natin isang araw, yung anak natin, ganito yung usapan nila nung anak mo, yung kapatid niya. Ate, kuya, tagal-tagal na ni nanay, tatay sa amin, pwede bang sa inyo naman? Di ba? Kasi baka nahihirapan na rin ho sila, di ba? Pero pag malaki ipon natin, malaki passive income natin, baliktad ang usapan. Ate, kuya, ang tagal-tagal na ni nanay, tatay sa inyo, pwede bang sa amin naman, di ba? Kasi kung nasan tayo, naambunan tayo ng grasya, di ba? So, paano mangyayari yon? Of course, dapat maging handa tayo sa investment. We should build up our wealth, di ba? Investment or passive income. Pero syempre, wag nating kakalimutan yung LTC or yung long-term care na tinatawag. Yung ating healthcare na asahan, especially during our senior years, no? Para pag lumabas yung mga sakit natin, na ICU tayo, etc., hindi natin kailangan galawin yung investment for retirement dahil meron tayong separate preparation sa ating long-term care or long-term healthcare. Okay? Second risk is what if we die too soon? Kabaliktaran, ito mahaba buhay, ito naman maiksi buhay. What if kunin tayo ni Lord bukas or next week or next month? May problema po ba or wala? Siyempre, ang namatay po, wala nang problema yan, di ba? Sino malaking problema? Yung pamilyang iniwanan natin. Kasi paano na po ang ating mga responsibilidad? Paano kakain ng 3 beses isang araw? Yung ating mga anak, yung ating pamilya, sino magbabayad ng mga utang na naiwan natin? Sino magpapaaral sa mga anak natin in case we die too soon? So, anong solution in case we die too soon? Siyempre, dapat meron tayong protection or life insurance para kahit nandito pa po ang ating wealth, nasa stage pa lang tayo dito, mababa pang ipon, ang dami-dami pa nating responsibilidad, secured ang pamilyang iiwanan natin. Yes, now in between, third if is what if we get disabled or we get sick. Siyempre, dapat solution dyan, meron tayong healthcare. Okay, para hindi naman tayo magkakanda utang-utang in case magkasakit tayo, itakbo tayo sa Makati Med or sa St. Luke's. Okay? In case we die too soon, solution, life insurance. In case we live too long, dapat meron tayong passive income sa investments and meron tayong long-term care. And in between, or especially during our senior years, meron tayong healthcare na aasahan. Now, sinasabi po sa X-Curve, there are 4 stages financially. I-check lang natin kung nasaan tayo. Stage 1, wala pa tayong ipon. Ang dami-dami pa nating responsibilidad. Zero savings, stage 1 po yan. Stage 2, may konti ng ipon, medyo umakyat na ng konti, pero mataas pa ho ang ating responsibilidad. Stage 2 tayo. Stage 3, malaki na savings natin, pero may natitira pang responsibilidad tayo. Nasa college pa, yung mga anak natin, may konting-konti pa tayong binabayaran mga housing loan, etc. Stage 3 tayo. Stage 4, napakalaki na ho ng ating investments, ng ating ipon, zero responsibility na tayo, financially free na tayo. Okay? And make sure we retire at stage 4. Okay? Wala pong kinalaman sa edad natin ang pagre-retiro. No? Kahit na 40s ka pa lang, wala ka pang 50. No? Kung may passive income ka na, you can stop working for the money anytime dahil meron ka ng passive income. Now, my question is,
Sa tingin ho ninyo, saan pinakamasarap na stage? Stage 1, 2, 3, or 4? Can you type sa chat box natin anong stage ang pinakagusto ninyo? Siyempre, stage 4, di ba? Now, my second question is, hindi nyo po kailangang i-type sa chat box. At least makapag-reflect lang ho tayo. Sa tingin ho ninyo, nasang stage po ang pamilya natin ngayon? Stage 1, wala pang ipon as in 0 o minsan negative pa. Stage 2, may konti ng ipon. Stage 3, malaki na ipon pero may responsibilidad pa, or nasa stage 4 na ba tayo? Okay, so make sure we retire at stage 4. Okay? At yan po ang may tutulong ng IMG sa atin. Okay, now, paano po natin gagawin ito? We need to build a solid financial foundation. Yan, pundasyon, napaka-importante. Tanong, sa bahay natin, importante ho bang matibay, malalim ang ating pundasyon? Yes. Siyempre, importante yan, di ba? Kahit na saksakan ng ganda, napakamahal yung bahay natin na ipinundar, di ba? Pero nakalimutan nating patibayin, palalimin yung pundasyon. Daanan tayo ng bagyo or lindol. Siyempre, pwedeng mag-collapse yan. No? So, sayang naman yung pinambili mo dyan dahil nakalimutan mo yung pinaka-importante, which is the foundation. Okay? Now, ang tanong, how about our financial house? How about our financial foundation? Matibay din ba ang ating pundasyon sa finances? Pag dinaanan ba tayo ng mga krisis, mawalan tayo ng income, malugi negosyo, we get disabled or get sick, or tumigil tayo magtrabaho ngayon, nakatayo pa ba ang ating finances o guguho din dahil marupok, walang financial foundation? Yan po yung tanong sa atin. We need to build a solid financial foundation for our family para solid talaga kahit anong krisis, pwede tayong mayanig pero hindi tayo magigiba. Okay? Now, Doc Jaime, what are the components of a solid financial foundation? Ito ho, nakikita natin sa slide natin ngayon. Nasa tuktok, nasa bubong, no? Nandyan ang investment, di ba? Yan yung paboritong usapan ng karamihan, investment, mutual funds, stock market, etc., di ba? So, importante may investment tayo para maabot natin yung ating mga financial goals. At sabi nga natin kanina, without investment, we can never become financially free pag wala tayong passive income. Kapag wala tayong investment, no, mahirap po, no, ang ating pagtanda. We can never stop working without passive income. So, importante ho yan. Pero sinasabi po sa financial foundation, hindi po pwedeng todo-todo kasi investment, kakalimutan mo na ibang aspeto ng financial foundation natin. Bago tayo tumodo sa investment, syempre dapat meron tayong emergency fund. Because ang tanong po sa atin, what if may emergency na dumating? Ang tanong, meron bang fund na huhugutin? Kadalasan, sa maraming Pilipinong pamilya, dumarating emergency, kaso wala yung fund na mahuhugot. Kaya, anong gagawin? Either i-withdraw din lahat ng mga investments, or kung kulang yan, tatakbo sa utang. No? So, make sure meron tayong emergency fund worth 6 months of our income. So, for example, kumikita ako ng 20,000 pesos per month, times 6 months, ang goal ko pala is 120,000 bilang emergency fund ko. So, unti-unti nating buuin yung 6 months emergency fund. And then, of course, next is we need to manage our debt. No? Kung may mautang tayo, let's make it a goal to become debt-free. Meron tayong mga workshop sa IMG, tinuturo natin step by step, ano ba yung kailangan natin para makaahon sa utang. Because debt, sabi dito, is a termite that will eat the foundation of our financial house. No? Mahirap po ang may buhay, may utang. Do you agree? Yes? And of course, the real foundation in building wealth is protection, life insurance, and health care. No? Protection, life insurance, napaka-importante niyan, lalong-lalo na po kung meron tayong responsibilidad. As a responsible breadwinner, syempre, hindi tayo dapat mapakali kung alam natin wala tayong life insurance protection sa pamilya natin. No? Kasi what if we die too soon? Paano na po yung pag-aaral ng mga anak natin? Paano sila kakain 3 beses isang araw? Paano yung magulang, kapatid na nakasandal din sa atin? Dapat meron tayong sapat na life insurance. And I've realized in IMG that getting life insurance is one of the best ways to show our love to our family. Bakit ako kumuha ng insurance? Dahil mahal ko pamilya ko, iniisip ko pamilya ko. Ayaw kong maghirap sila in case mawala ako ng biglaan. So kumukuha ako ng insurance para in case mawala ako,
Alam ko, pwede hindi ko mapakinabangan yan habang buhay ako, pero mapapakinabangan yan ng pamilya ko pag wala na ako dahil mahal ko ang pamilya ko. So nag-uugat po ang pagkuha ng insurance sa pagmamahal sa pamilya. Yes? Now, syempre, healthcare, very, 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 very important. No? Bawal po magkasakit, lalo na sa Pilipinas. No? Napakamahal po magkasakit. Kaya importante, meron tayong short-term and long-term healthcare na aasahan. Para pag tinakbo tayo sa Makati Med or sa St. Luke's, meron tayong pambayad sa kanila para maagapan yung sakit natin. Okay? Hindi naman mabaon sa utang yung pamilya natin sa pagbabayad ng hospital bills dahil meron tayong preparation. Pero yun nga, just in case lang na hindi tayo maagapan ni St. Luke's, dumiretso tayo sa langit, kay St. Peter, nakipagkita tayo agad kay St. Peter, at least meron tayong protection or life insurance proceeds na iiwanan sa ating mahal sa buhay. So hindi natin sila makikita from above na naghihirap. Okay? So, ito po ang solid financial foundation. Now, gusto niyo po bang malaman how to build a solid financial foundation faster? Yes? Can you type Y if yes? Ito po, share ko po sa inyo. One of the secrets of the wealthy to build a solid financial foundation faster is to increase our cash flow. Increase our cash flow. Paano po yan, Doc? Number one, make more money. Dagdagan ang ating kinikita. Never depend on a single source of income. Pag may trabaho tayo, dagdagan mo pa yan. Paano? Maximize your spare time. No? So weekends or after office hours, ano yung pwede mong gawin to make more money? Can you build a part-time business? Pwede mong gawin yan. Make more money para madagdagan yung kinikita mo bilang empleyado, bilang self-employed, bilang OFW. Okay? Pero tandaan natin, hindi po sapat, hindi ka yayaman sa kakadagdag mo ng kinikita sa dami mong racket. Ang daming racket pero hindi pa yumayaman. Bakit? Because hindi nila nakokontrol yung kanilang gastos. So to increase our cash flow, we need to make more money and reduce our expenses. So kung ito yung income natin, no, ito yung gastos, make sure bawasan ng gastos para may sobra, may ipon. Pero para mas lumaki pa yung ipon o yung cash flow, dagdagan mo pa ang iyong kinikita para mas marami ka natitira buwan-buwan so that we can fund a solid financial foundation faster. Mas marami tayong pwedeng ilagay sa ating healthcare, makakuha tayo ng mas malaking insurance. Pag malaki yung cash flow natin, mabilis din natin mababayaran yung ating mga utang, mabilis din natin mabuo yung ating 6 months emergency fund, and of course, monthly, mas mabilis tayo or mas marami tayong pang-invest buwan-buwan, so mas mabilis nating maabot yung ating mga pangarap. Paano po natin sisimulan to, Doc Jaime? Saan ba tayo dapat magsimula? Sabi dito, just like building a house, we need to build it from the ground, going up, mula baba, pataas. So make sure to build our healthcare and life insurance first bago tayo tumodo sa investment, di ba? Kasi magiging useless po ang mga investments natin kung wala tayong preparation sa pundasyon. Magkasakit tayo, huhugutin mo ring investment kasi wala kang healthcare, di ba? Pag natuluyan, no, na wala si nanay, si tatay, walang protection, baka kulang pa ang investment na naipon mo kung walang life insurance protection. Baka hindi pa milyon-milyon yung naipon mong investments. Okay? So we need to build it from the ground going up. Mula baba, pataas. Okay? A strong foundation will help us build and secure our financial future. Magiging crisis-proof tayo. Strong financial future natin. We can become wealthy. And of course, mananatili tayong maganda ang buhay kung tama yung ating pagbibuild ng ating pundasyon. Okay? Yes? Now, how are you doing so far? Ilang taon ka na nagtatrabaho? Let's say you've been working for 10 years now. Pagpalagay na lang natin na kumikita tayo ng monthly, buwan-buwan, 25,000 kada buwan, times 12 months. Our annual income is 300,000 a year. So magkano na total na kinita natin? 3 million na pala. So milyonaryo na pala tayong lahat dito kasi 3 million na po ang dumaan sa ating mga kamay. Pero ang tanong ho, sa 3 milyon na dumaan sa ating mga palad, how much is our savings today? Magkano po ang nasa investment portfolio natin? Magkano nasa bank account natin? Yan ho ang tanong sa ating lahat. Now, importante po ba ang savings? Importante bang may ipon? Yes.
napaka-importante ho niyan because it's not what you earn that counts, it's what you keep. It's not what you earn that counts, it's what you keep. Now, of course, sabi natin kanina, make more money as fast as you can, as much as you can while you can. Siyempre, dapat talaga, sikreto ng pagyaman yan, dagdagan natin ang dagdagan ng ating kinikita, palaki natin ang palakihin. Pero ang point po natin dito, habang lumalaking kinikita, make sure palaki din ng palaki ang ating iniipon habang nagkakaedad, tumatanda tayo. Yes, dahil wala po sa atin ni isa dito, pabata. Tanong, if you continue to do the same thing you're doing now, kung ano yung financial strategy natin, no? Ano yung pag-iipon natin for the past 5 years? Yun ang gagawin natin, itutuloy natin in the next 5 to 10 years. Ano kaya yung buhay natin? Nasaan kaya tayo 5 to 10 years mula ngayon? May magbabago ba pag wala tayong babaguhin? Siyempre, wala. Baka pareho lang or baka mas malala pa yung sitwasyon natin 5 years mula ngayon. Tandaan ho natin, kung gusto natin may magbago sa buhay natin, kailangan lumabas tayo sa comfort zone natin, kailangan may baguhin tayo, kailangan may matutunan tayong bagong financial strategy at gawin ng tama mula ngayon. It all starts with your decision today. Yes? Now, paano ba mag-ipon? No? Paano ba mag-ipon? Yan, pag-usapan natin. Ito po yung formula of most Filipino families when it comes to savings. Income minus expenses, babayaran mo na lahat ng bill pagkatanggap ng sweldo, babayaran mo na lahat ng bills equals savings. Pag may matira pa, magsisave. Kung wala na, wala na. Minsan nga negative pa yan di ba? Now, pag-aralan natin, pagkatanggap ng sweldo, sino yung mga kumpanyang binabayaran ho natin? Binabayaran po ba natin sila? Kuryente, di ba? Si Meralco, cellphone, no? Internet, PLDT, Smart, si Globe, nag-grocery, nag-gigimik tayo, nagsha-shopping tayo kay SM, kay Ayala, inantok tayo, babayaran natin si Starbucks, si Coffee Bean, nagutom tayo, babayaran natin si Jollibee, si McDo, si KFC, may bibili tayong gadget, di ba? Sa swipe natin kay Visa, kay Master. Now, ang tanong ho, itong mga kumpanyang to, mayaman o mahirap? Mayaman o mahirap po ba sila? Saksakan ng yaman. Yes. Now, ang tanong po, tayo po na naghirap para kita ng income na to, mayaman o mayabang lang? Joke lang po, no? Of course, dapat payaman tayo, di ba? Ang tanong, pag tayo po, nagkasakit tayo, nagkaroon ng emergency, nagkaedad tayo, nag-retire na tayo or nawalan ng trabaho, tutulungan ba tayo ng mga ito o hindi? Siyempre, hindi, di ba? So, ibig sabihin, wag nating ubusin lahat ng pera natin sa kanila. Wag nating susundan ang formula na to because this is the wrong saving formula. Okay? Mali po yan. Dapat po, baliktarin lang natin. Once we receive our income, 100%, first 20%, savings, no? Pay yourself first. Yung matitirang 80%, yun po yung pagkasya natin sa ating gastos or expenses. Pay yourself first. So for example, ang income natin ay 20,000 pesos, 20% savings is 4,000 pesos. Yung matitirang 80%, yun yung pagkasya natin sa ating bills and expenses. Kahit waldasin natin, ubusin natin ang 80%, yung 16,000 pesos, okay lang kasi nakapagtabi na tayo para sa ating savings, para sa ating financial foundation. So again, pay yourself first. Bayaran muna natin ating sarili bago natin bayaran ng ibang kumpanya, ibang tao. Okay? Yes? Pero, the best saving formula, kung gusto nating yumaman, umasenso, we call it the prosperity formula. Prosperity formula. Ano po yan, Doc? 100% income, pagkasweldo, pagkakita sa negosyo, minus 10%, first 10% tithes, pay God first. Ibigay natin muna 10%, di ba? Sa church natin, sa favorite charity natin, di ba? Because the more we give, the more we will receive tithes. Okay? Pay God first, 10%, then pay ourselves second, 20% savings, equals 70% expenses and lifestyle. Pagkasya natin sa 70%. Okay? Doc, paano po yan? Yung 70% na matitira, hindi na po kasya sa aking lifestyle. Anong gagawin ko? Simple lang po yan. No? Simple lang. Unahin lang muna natin yung life, saka na po yung style, saka na po yung forma. Okay?
At of course, sabi nga natin kanina, reduce our expenses and make sure to increase our income, make more money so that we can increase our cash flow. Okay? May natunan po? Yes? Now, marunong na tayo mag-ipon kasi alam na natin ang prosperity formula, the 10-20-70 formula. Now, ano naman ang gagawin natin sa pera na ipon natin? Itatago lang ba natin sa vault yan? Ilalagay lang ba sa bangko? Siyempre, hindi. Kailangan matutunan natin to grow that money or paano siya palaguin. We need to learn how to build long-term investments. And one of the most important concepts about growing our money is yung rule of 72. No, na-discover po yan ng aking lolo. Kilala niyo ba lolo ko? Albert Einstein. Yan, si Albert Einstein, sabi ni Albert Einstein, the number 72 simply divided by the interest rate of your investment, kung ilang percent per year, the quotient will give us the number of years it takes for our money to double. Tuwing ilang taon daw dodoble ang pera natin at a certain interest rate. Example po, no? Naglagay tayo ng 10,000 pesos sa bangko, savings deposit, binigyan tayo ng bangko 1% per annum. Now, ang tanong, at 1% interest, ilang taon bago dumoble ang 10,000 pesos maging 20,000 pesos? Simply use the formula, 72 divided by 1 equals 72 years. Ibig sabihin, let's say, kung 30 years old tayong lahat ngayon, after 72 years, so sa edad na 102 years old, congratulations! Ang 10,000 natin na doble na naging 20,000 pesos na. Okay, so mabilis o mabagal? Saksakan ng bagal, di ba? So tinuturo po ba ng financial industry sa atin to? Usually, hindi, di ba? So we really need to learn financial education, okay? Another example, naglagay tayo sa 4%. Let's say time deposit, makakita tayo ng 4% na time deposit. At 4%, using the formula, 72 divided by 4 equals 18 years. Our money doubles approximately every 18 years. 29 years old tayo, halimbawa, yung 100,000 natin after 18 years, 47 times 2, 200,000 pesos na yan. Another 18 years, 65 times 2, 400,000 pesos na yan. Okay? Medyo bumilis, pero mabagal pa din. Now, ang tanong, let's say binili ng bangko yung pera natin ng 4%. Masaya naman tayo kasi binigyan tayo ng payong, pinakapit tayo, binigyan tayo ng kalendaryo. Pero pagtalikod natin, sa tingin nyo ba, itatago lang nila sa vault yung 100,000 pesos natin? Or i-invest din nila yan? Obviously, i-invest nila yan, pang negosyo nila yan, di ba? Ipapautang nila yan, i-invest sa stock market, sa real estate, sa bond market, sa mutual funds. So from 4% na binigay sa'yo, pwede silang kumita, let's say, average of 12% per annum. At 12%, 72 divided by 12 equals 6. Our money doubles. They double our money every 6 years. So 29, 100,000 natin, dinodoble nila kada 6 na taon. After 36 years, at the age of 65, ang pera natin from 100,000 becomes 6.4 million pesos. Now, bumalik tayo sa bangko. Magkano na ba yung tinubo ng pera ko? Ay, congratulations po. Naging 400,000 na. So, bigay naman sa'yo yung 400,000 pesos. Now, magkano po? Difference? 6.4 million minus 400,000. That's a difference of how much? 6 million pesos. 6 million pesos. Okay? Malaki o maliit? Napakalaki. Yan pong nawawala sa atin in the long run if we don't learn how money works. So, people who don't understand how money works, they end up working for the money. Yan yung narinig ko, no? 8 to 5 until 65. Kasi purely active income, they never learn how to invest and create passive income. Mahirap po pag active income lang. Tatanda tayo, nagtatrabaho para lang sa pera. Kailangan, sabi dito, people who understand how money works, they let money work for them. Nagsisimula ka pala magtrabaho in your 20s or matagal ka na nagtatrabaho in your 40s or 50s, it's never too late. Learn financial education, learn how money works, no? Enroll ka sa IMG, be part of our IMG community, matututunan natin ito. Okay? So far, marami po ba kayo natutunan?
Yes? Yan po, no? That's the basic financial concepts na tinuturo natin sa IMG. There's so much more to learn. But in IMG, ano po ba yung opportunities natin or solutions? What's in it for me sa IMG? In IMG, we give you 3 solutions. 3 is plus 1. May bonus pang isa. First E is education. Sa IMG, mabubusog po tayo ng financial knowledge. May access tayo sa mga webinars, sa mga workshops, may mga mentors tayo, matututo tayo how to manage our hard-earned income. Yan po yung number 1 reason bakit kami nag-join sa IMG. We want to learn more. At may mentor kami. May mentor tayo sa ating IMG community. Second E is execution. Alam po natin, di ba? Pagka puro education tayo, puro attend tayo ng mga seminars, ng mga webinars, puro nood ng videos, basa ng libro, pero hindi natin na-apply, no? Wala tayong execution. Yayaman po ba tayo? Gaganda ba buhay natin 5 years, 10 years down the road? Siyempre, hindi. We need execution because financial education without execution is useless. We need execution to become wealthy. At sa IMG, we provide you the platform para ma-execute natin, ma-apply natin ang ating financial foundation. May access tayo sa products and benefits. One-stop shop tayo sa IMG. We can bypass the middleman. Parang kanyan parang halimbawa, bibili tayo ng anything, damit, pantalon, sapatos, gadget, groceries, or magsha-shopping tayo. Sang mall tayo pupunta usually? Di ba? Just go to SM. Anong kanta ni SM sa atin? We've got it all for you, di ba? We've got it all for you, di ba? One-stop shop si SM, di ba? Sa financial industry, kung gusto nating mas bumilis, no, ang pagbuo natin ng financial foundation natin, IMG is the one-stop shop. Pag member tayo ng IMG community, member tayo ng platform na ito, ang kanta natin sa sarili natin, I've got it all in IMG because one-stop shop tayo. Hindi natin kailangan ng middleman, ng mga agents for our different financial needs. For healthcare needs and needs ng pamilya natin, may direct access tayo kay Kaiser International sa long-term care, short-term care, and senior care. Sa life insurance needs natin to protect our family, may access tayo kay Manila Bankers Life, kay Fidelity Life. Sa mga mutual funds and direct stock investing, may access tayo sa iba't ibang partners natin through our partner Ramver Financials. Real estate, may access tayo kay SMDC, Ayala Land, DMCI. Sa general insurance natin, mga fire insurance, car insurance, travel insurances, meron tayong access kay Bolt Assurance at sa iba't iba nating mga partners. And of course, different allied services. One-stop shop, we have it all in IMG. Okay? Very powerful platform, tama po? Yes? Now, ang tanong, Doc, okay, so natututo ako sa IMG, may application ako, makapag-execute ako sa IMG. Pero ang tanong, Doc, I want to build a solid financial foundation, I want to make more money, want to have my own business, may solution ba dyan si IMG? Yes, that's the third E, entrepreneurship. Entrepreneurship, we provide the best business opportunity in the financial industry. Okay, so sa IMG, pwede tayong kumita, no? Pwede mong pag-aralan, you can own a business by becoming a financial educator, kagaya po natin, no? So, ang mission natin, nag-share lang tayo, nag-educate lang tayo ng financial education to our families and friends. So, tumutulong lang tayo sa mga pamilya, no? Paano maghanda para sa kanilang kinabukasan. And of course, pwede tayong kumita. We can achieve the income that we want, no quota, no demotion, meron tayong online system, kaya wala tayong boundaries. Kahit nasan tayo sa mundo, we can share the mission, we can build our business online. And of course, kung may mga utang ho tayo, makakatulong yung additional income to become debt-free. Okay? Yes? That's the third E, entrepreneurship. And of course, bonus sa IMG, meron tayong enhanced membership benefits platform. Okay? And IMG, we're the first do-it-yourself and members benefit platform in the financial industry. Napakarami nating membership benefits and there are more than 60 membership benefits. Pero para hindi tayo mag-overtime ngayon, I'll just show you around 15 benefits. Okay? So number 1, sabi ko nga kanina, financial education. May access tayo sa mga e-books natin, workbooks,
May access tayo sa ating mga workshops. Kahit ulit-ulitin natin yung 5 workshops natin about increasing cash flow, debt management, how to build a strong financial foundation. If you want to learn about investments, about retirement planning, etc., ulit-ulitin mo, libre po ang mga workshops natin sa IMG as a member. Free financial check-up. Meron na rin tayong automatic free personal accident insurance sa ating membership, starting with 100,000 peso coverage from Manila Bankers Life. 50,000 life insurance, additional insurance. Ito po, optional benefit natin to. Once member of IMG, we can enroll. We can pay a one-time membership fee sa Fidelity Life. 500 pesos lang one time. We can get an additional life insurance coverage of 50,000 pesos. Free unlimited consultation for members sa lahat ng ating Kaiser Medical Centers in different locations. So, pwede nating araw-arawin magpa-check up sa ating mga Kaiser Medical Centers. Discounted din po ang ating mga laboratories. Pati family members sa laboratories discounted din sa Kaiser Medical Center sa mga laboratories. Good news, all new members become automatic mutual fund investors na po. Ang mutual fund, no, basically indirectly investing yan sa stock market or bond market. Merong fund manager, expert na nagbabantay, tumututok sa ating investment. Ang ginagawa lang po natin is bumibili lang tayo ng shares at sila po tumututok para palaguin yung ating investment portfolio. Kapag nag-enroll tayo as an IMG member, automatic po, meron na tayong 1,000 pesos worth of initial investment sa ating IMG Soldivo Strategic Growth Fund. Okay? At gusto natin magdagdag, Doc, magkano po ba minimum? We can add for as low as 20 pesos. Kaya marami tayong kasama sa ating IMG community, even students po, no? Araw-araw bumibili ng shares pa 2020, kayang-kaya nila. So naniniwala tayo sa IMG na lahat ng Juan de la Cruz kaya na mag-invest with our platform in IMG. As an IMG member, we also have access to the healthcare products and services of Kaiser sa kanilang long-term care. Ito yung healthcare natin na pwede natin kunin ngayon habang malakas pa tayo, wala pa tayong sakit, nagtatrabaho pa tayo para pagtanda natin, pagdating natin ng 60, 70, kahit na 80 or 100 years old, covered pa rin tayo ng healthcare sa Kaiser Long-Term Care. May access din tayo sa life insurance products of Manila Bankers Life, most 18 or most 3.0 or most GRP. Ito po yung pinakamurang 18-year term insurance in the Philippines today. So, ibig sabihin, kung gusto mong ma-insure, magkaroon ng malaking insurance protection, hindi mo kailangan gumastos ng napakalaki para lang magkaroon ng insurance protection. Dahil dito po sa most 18 or most 3.0, meron tayong access sa pinakamurang life insurance sa Pilipinas. Okay? Good news, no? We also have access sa mutual funds at 0% entry fee. Nabanggit ko nga kanina, through our partner Ramper Financials, may access tayo sa different mutual fund partners natin. Soldivo Funds, Atram, PhilEquity, dyan kami nagsimula noong 2005, nung bagong member kami sa IMG, BPI Investment Management, FAMI of the Metrobank Group, and Sun Life Asset Management. Kapag hindi tayo member na IMG at nag-invest tayo sa mutual funds, nakakaltasan tayo na we are charged with entry fees between 2% to 3% every top up or kada bili mo. For every 100 pesos, kinakaltasan yan ng 2 to 3%. So, ang neto mo lang, 97 to 98 pesos. Okay? So, tuloy-tuloy ka nag-invest. Sabihin natin nabuo mo, 1 million yung total na ibigay mo, na-invest mo in the long run, ang nakaltas sa'yo, 20 to 30,000 pesos. So, kung kino-compute po natin ang entry fee, napakalaking bagay po pala niyan over the long run. Yes, but as a benefit of IMG members, we can invest in mutual funds at 0% entry fee. Bumili ka ng shares, nag-top up ka 20 pesos, 100 pesos, 1,000 pesos, 10,000 pesos, kahit magkano pa man yan, walang nakakaltas na entry fee sa investment natin. Okay, so sabi ko nga nung nakita ko to, dito pa lang, sulit na no, yung aking membership fee sa IMG, kasamaan mo pa yan ng financial education, etc. As IMG members, we also have access to the stocks online trading platform of MyTrade by Abacus Securities. If you want to buy individual shares of stocks, Jollibee, Meralco, SM, etc., yan yung ginagamit nating platform sa IMG. We can also save
no, sa ating purchase sa real estate kay SMDC, Ayala Land, DMCI, may bumabalik na discount sa atin. Asset Preservation Service by IMAX, meron tayong access dyan para efficient yung pag-transfer ng ating mga assets to the next generation. Meron din tayong legal assistance program. May libre tayong consultation with a lawyer kung meron tayong gustong itanong, up to 2 sessions every year. Meron tayong access, of course, sa ating powerful members portal. Nasaan tayo sa mundo, may access tayo dito. Ma-access natin lahat ng benefits natin sa loob ng portal. Marami tayong mapapanood ng mga training video sa loob. Mga benefits nandyan. Gustong bumili, mag-top up sa mutual funds. Magagawa natin yan inside our members portal. At pwede rin tayong magkaroon ng IMG e-wallet facility sa IMG NeuraCash. No? Pag may NeuraCash tayo, napakabilis ng transaction, gustong bumili ng mutual fund shares, gustong magbayad para sa healthcare mo, sa insurance mo, napakabilis using our IMG NeuraCash. Okay? This is a screenshot of the portal. Yan, example lang to. Nandyan lahat yung sa dashboard natin, yung mga NeuraCash, magkano yung coverage mo sa personal accident insurance from Manila Bankers Life. Ako, 300,000. Kung may policy ka sa long-term care, no, makikita mo dyan. So, tatlo, no, tatlo yung policies natin. Okay, tapos pwede tayong bumili ng mga mutual fund shares sa IMG Soldivo Fund. So, ibig sabihin, kahit na OFW tayo, kahit nasa probinsya tayo, napakabilis ng transaction para bumili ng mutual fund shares. Fidelity Life Insurance, 50,000 insurance additional coverage. Nandyan lahat yan sa ating portal at napakaraming resources na pwede natin magawa inside our portal. Now, if you are an OFW or based abroad, mas mataas po ang inyong membership fee initial, but you get these exclusive benefits. Additional worldwide protection. Tignan po ninyo. Wala po sa amin to na based sa Pilipinas. Accidental death benefit, additional coverage of 500,000 pesos every year. Burial benefit of 100,000 pesos. Accidental medical reimbursement benefit, 100,000 pesos. Acts of terrorism, 600,000 pesos. Unprovoked murder and assault, 600,000 peso coverage. Accidental disablement benefit, marami pong coverage yan. Pag naputulan ng daliri, kamay, nabulag yung mata, etc. Plus with the additional feature of repatriation service. Napakarami po niyan. Yes, very powerful platform. Yes, do you agree? Now, to summarize everything, what's in it for you? What's in it for me in IMG? 3 is plus 1. Education, we will get educated para hindi tayo mga biktima ng scam at alam natin gagawin exactly sa ating perang kinikita. Walang masasayang na oras, panahon at pera. We can execute one-stop shop platform. We can become an entrepreneur and make more money in IMG. And we have so many membership benefits in IMG. At this point, I encourage all of you to join our IMG community. We're a community of savers, investors, and entrepreneurs. Sabi ng mentor natin, who you spend time with becomes who you are. Who you spend time with becomes who you are. Kung sino daw po yung sinasamahan mo, kung ano yung community mo, magiging ganun din tayo. You agree? Yes? Kung lagi tayong sumasama sa 5 magagastos, sa 5 waldas sa pera, eventually tayo po yung magiging pang-6. Tama? Yes? Kung tayo po yung sumasama sa 5 may bisyo, di natin namamalayan, nagkakabisyo na rin tayo, tayo nagiging pang-6. Yes? Kung tayo po yung sumasama sa 5 marites, hindi natin namamalayan, baka tayo yung maging pang-6 na marites. Yes? Medyo negative yung community natin. Correct? Pero kung tayo po sumasama sa community, ang community natin ay puro matitipid, magaling mag-ipon, marunong mag-invest, they're entrepreneurs, yan ang community natin, of course, magiging payaman din po tayo. Di ba? That's our community in IMG. We're a community of savers, investors, and entrepreneurs. Okay? We've been a part of this community for the past 17 years, since 2005, and I'm very grateful to the Lord that He led us to IMG, and because of the IMG platform, kahit papano po ay naabot po namin karamihan po, halos lahat po ng aming mga pangarap na sinet namin way back in 2005. And I'm sure sa inyo pong lahat, makakatulong din po ang ating IMG community sa inyong pamilya. Okay?
Now, Doc, how to become a member of the IMG community? How to join? Simple lang po, Jose. Yan po yung acronym natin, Jose. Anong ibig sabihin ng Jose? Join, own, share, and earn. Join, own, share, and earn. To become a member of IMG, to join is, kung based tayo sa Pilipinas, membership fee is 5,500. If based abroad, depende sa exchange rate, depende sa bansa, average of 10,000 pesos. No? So 5,500 or 10,000 for international is one time. We do renew our accreditation every year, 1,500 pesos every year. Okay? So this amount, itong pera na to, malaking matutulong sa atin para to solve our big money problems, para na itulong po sa aking pamilya. Join and then own, no? Own a product. Start building a solid financial foundation with Kaiser. Kaiser is a 3-in-1 product. Yan po yung inumpisan namin nung kami nagsimula, 2005 sa IMG. Kaiser helps us to build a solid financial foundation. Bakit? Kasi ang Kaiser po, meron siyang healthcare protection. In case magkasakit tayo ngayon or during our senior years, covered tayo ng healthcare. In case we die too soon, covered tayo ng life insurance. Hindi maghirap yung pamilya natin. And of course, in case we live long, it gives us investment or passive income. Diba? Sabi natin nga kanina, tayo to, isang concern natin is what if I die too soon? Who will take care of my family? Sino magpapakain sa pamilya ko, magpaparal sa anak ko, magbabayad ng mautang ko? Pag nawala ako bukas, next week or next month. Kabaliktaran naman, what if humaba naman buhay natin? What if we live too long? Sino mag-aalaga sa akin? Who will take care of me? Siyempre, ayaw natin pagpasa-pasahan balang araw. Yes? So what's the solution? In case we die too soon, dapat covered tayo ng life insurance para merong instant money ang pamilya natin pag may nangyari sa atin. Yes? In case we live long, what's the solution? Dapat merong money working for us sa investment. And of course, dapat meron tayong long-term healthcare na asahan pag tanda. At yan po, yung tatlong solution na yan ang nabibigay ng ating Kaiser Ultimate Health Builder or Kaiser Long-Term Healthcare to build a solid financial foundation. Question po, do you believe na makakatulong po sa pamilya natin ang solid financial foundation? Can you type letter B if you believe na kailangan natin makakatulong ang financial foundation sa family natin? Ako po, no? Big letter B ang sagot ko dyan. Bakit? Kasi 17 years na po namin ginagawa ito. Yan lang po yung sinundan namin na financial strategy sa IMG. Na-realize namin hindi pala komplikado yumaman or mag-improve yung finances natin. Basta may financial foundation, sigurado mas maganda po yung buhay natin. 1 year, 2 years, 5 years, 10 years. Kami, 17 years na po kami sa IMG. Now, if you believe na makakatulong sa pamilya natin, do you also agree na kailangan din natin i-share yung financial foundation to our families and friends? Yes? Siyempre naman po, no? Let's share the gift of financial education to our families and friends para sila din po ay matuto ng financial education, para sila din po ay makahon sa utang, makaiwas sa utang, matutong magtipid, mag-ipon, mag-invest, at magkaroon ng solid financial foundation. Kawawa naman po sila kung yung ating mga people close to us ay naghirap dahil hindi man lang natin na-share yung financial education sa kanila. Okay? And join, own, share. When we share, of course, the mission, our concepts, we can also earn in IMG. And of course, increase our cash flow. Sa IMG, we don't sell. No, we don't sell in IMG. We just share good financial concepts. And we let the person make the decision. Parang in this session po, diba? I just shared to you the concepts that we teach in IMG. It's up to you to make the decision kung i-execute ninyo, kung i-apply ninyo para sa inyong pamilya, para sa inyong kinabukasan. It's all up to you. No? But sa atin, join, own, share. When we share, of course, we can also earn and make more money in IMG. Okay? When we do the mission, we can also earn commission. Okay? Nakakatulong ka, kikita ka, pag nakakatulong ka. Habang dumadami yung natutulungan natin, nabibless nating pamilya. Alright? Yan. Take action. Patapos na ho tayo. Take action. Secure your future now. We will always have an excuse not to save or invest.
But no matter what our excuse is, one thing is for sure, we're going to get old next year. Tama naman po, di ba? Sabi ko nga kanina, wala po ni isa sa atin dito. No? 57 of us. 57 of us ang pabata. Lahat tayo nagkakaedad. Di ba? Pwedeng 20s ka ngayon. Next click, hindi mo na malayan, 30 na pala tayo. Another click, 40 na pala tayo. Another click, 50 na pala tayo. Another click, 60 na pala tayo. Retired na pala tayo. No matter what our excuse is, our child will grow up and enter college and we would need money for his or her education. Yan po yung biggest blessing ni IMG sa amin, na paghandaan po talaga namin ang college education ng aming dalawang anak. When we started in 2005, they were 4 and 2 years old. Ngayon po, pareho na silang nasa college at grateful po talaga kami kay Lord at sa IMG. No matter what our excuse is, we will eventually retire and stop making active income. So habang may panahon, malakas pa tayo, kaya pa natin kumayod dito or sa abroad, make sure to build a solid financial foundation, make sure to save, invest, build our passive income so that money can work for us in 5 years from now, 10 years from now, 20 years from now. We have to be prepared for these kinds of situations. Be with a group who inspires you. When the members of your group save and invest, they'll also inspire you to save and invest. So I encourage all of you to join our IMG community so that we can grow together. Okay? Sabi po ng aking tiyuhin, yan, kilala niyo ba tiyuhin ko? Bill Gates. If you're born poor, it's not your mistake, but if you die poor, it's your mistake. Hindi pagkakamali ang isilang sa mundo na tayo isang mahirap, ngunit ang manatiling dukha habang buhay ay isang pagkakamali. Huwag po kayo magalit sa akin, sinabi lang po yan ni Bill Gates. Okay, so life is a decision, life is a choice. Ano man yung buhay natin ngayon, resulta po yan ng mga decisions natin 5 years, 10 years ago. Yes, kung maganda decisions natin 5 years ago, maganda rin ang buhay natin ngayon. Kung pangit yung sitwasyon natin ngayon, malamang baka mali din yung mga decision natin 5 years ago. Yes, pero isang sigurado ko, if we start making the right decisions today, 1 year from now, 2 years, 5 years down the road, 10 years from now, sigurado, mas maganda sitwasyon natin, mas mayaman tayo by then kaysa ngayon. Yes, just make a decision today. Okay? And yan, ipakita ko na rin po ito, Campaign and Protect. Your next step is to go back to the person who invited you to this webinar and pwede po nila kayong bigyan ng free 20,000 personal accident insurance. Bibigyan nila kayo ng link so that you can claim your free 20,000 personal accident insurance since umattend po kayo sa ating financial literacy campaign. Okay? And your next step, again, tawagan ninyo, kausapin nyo, i-chat po ninyo yung nag-invite sa inyo in this session so that they can guide you. Get started at kung may mga clarifications kayo, they can also guide you and clarify things with you. All right? So I think that's my last slide. So once again, I'm Dr. Jaime Lorenzo, your financial educator. Tonight, I'm a proud member of the IMG community since 2005. Maraming salamat po and happy Wednesday.